Alam nyo ba kung bakit ganito yung buhay na naranasan ni VP Sara Duterte? Hindi po yan pagsubok ng Panginoon. Yan po ay pagsubok na galing sa demonyo. Hindi po gumagawa ang Panginoon para mahirapan ang isang tao. Ang gumagawa po dyan ang demonyo. Kaya yung nangyari kay VP Sara Duterte ngayon, hindi po kagagawa ng Panginoon, kundi kagagawa ng demonyo. Ang demonyo gumagawa po talaga ng paraan kung paano kanya mapaalis o masubukan yung paniniwala mo sa Panginoon, kung gaano kalakas, kung gaano katibay ang paniniwala mo sa Panginoon. Susubukan kanya, bigyan kanya ng napakaraming trial, problema at ano-ano pa. Ang gusto lang niya masira yung paniniwala mo sa Panginoon. Pagka ganyan ang kinakaharap mo at sasabihin mo na pinabayaan ka ng Panginoon, diyan na po unti-unti mananalo ang demonyo dahil nagpadaig ka sa mga problema na hindi naman ang Panginoon nagbibigay. Tandaan po natin ang Panginoon, kahit gaano kakasama, kahit gaano kalalim yung kasamaan na ginagawa mo, hindi kanyan iiwanan. Kaya may maraming tao na gumagawa ng matinding mga kasalanan, biglang nagbago. Magulat po tayo, may biglang nagbago. Minsan galing sa kulungan, ilang taon, ganyan. Tapos paglabas, ayan, magulat ka, yung iba dyan nagiging pastor, yung iba nga nakapagtapos pa sa pag-aaral, yung mga dating kadumal-dumal ang mga ginagawa, dahil po yan hindi sila iniiwanan ng Panginoon. Kahit gaano pa kalaki ang ating nagawang kasalanan, hindi po tayo iiwanan ng Panginoon habang tayo ay nabubuhay sa mundo. Dahil alam po ng Panginoon na magbabago ang buhay mo at makikita mo ang katotohanan, kaya ka nagkaganyan dahil nawalan ka ng tiwala sa Panginoon. Ganon yan. Kaya yung mga naranasan ni VP Sara Duterte ngayon, kagagawa ng demonyo yan, hagahanap ng mga alipin o kampon ang demonyo na yung mga tao na kulang sa paniniwala sa Panginoon. Yan ang ginagamit niya para magbigay ng problema kay VP Sara Duterte, para bigyan si VP Sara Duterte ng grabing mga kinakaharap ngayon, mga kaso at kung ano-ano pang binibintang sa kanya. Hindi po ang Panginoon nagbibigay niyan, dahil ang Panginoon nasa kanyang tabi lang yan, o nasa ating tabi. Kaya si VP Sara Duterte, pinapakita pa niya lalo na mas lalo niyang pinapalakas ang kanyang panalangin, panindigan sa tiwala sa Panginoon. Kaya sa hanggang ngayon nakatayo pa rin, hindi siya mapabagsak ng mga kalaban. Kahit pinagtulong-tulungan na nga po, kahit pinagtulong-tulungan na si VP Sara Duterte, nakatayo pa rin hanggang ngayon. At tuloy-tuloy pa rin ang pagdurog sa kanya, pero pinoprotektahan siya ng Panginoon. Pinoprotektahan po siya ng buong may kapal dahil sa paniniwala niya at paninindigan niya na mahal siya ng Panginoon at may Panginoon na dapat nating sandalan bawat problema na ating kinakaharap, bawat hirap ang ating kinakaharap. Nandyan ang Panginoon. Tumawag lang po tayo sa Kanya. Nandyan lang po siya sa tabi natin. Makikinig po ang Panginoong Diyos. Huwag po kayo magpadala ng mga taong ginagawang instrumento ng demonyo para kayo masira ang paniniwala nyo sa Panginoong may kapal. Yung mga ginagamit ng demonyo para mapabagsak si VP Sara Duterte, napakarami na nga nila ngayon at kung sino-sino man dyan. Pero nakikita po natin dahil sa tibay na paniniwala ni VP Sara Duterte sa Panginoon,
nakatayo. Nakatayo pa rin siya. Hindi siya bumabagsak. Dahil protektado po siya sa kaniyang paniniwala sa Panginoon na mayroon katotohanan at magkaroon ng katotohanan pagdating ng panahon. Magkakaroon ng hustisya yung ginawa nila kay BP Sara Duterte. Kung sa baga may pag-asang yung mga taong naninira kay BP Sara Duterte, yung mga tao na gustong magpabagsak kay BP Sara Duterte, darating ang panahon na sila ang babagsak at hindi si BP Sara Duterte. Dahil si BP Sara Duterte, hindi siya o hindi napuputol ang kanyang tiwala sa Panginoon. Kahit gaano kalaking kinakaharap niyang problema ngayon, nadadamay ang pamilya, mga bata, asawa, buong pamilya. Pero nakikita po natin kung gaano katibay si BP Sara Duterte. Diyan mo makita na saan humuhugot si BP Sara Duterte ng kanyang lakas na para harapin yung ganyang kalaking problema at napakaraming problema pa na kanyang kinakaharap ngayon. At marami pang parating dahil gumawa talaga ang demonyo ng paraan kung paano sisirain yung tiwala ni BP Sara Duterte sa ating Panginoon. Ganon ang ginawa ng demonyo kay BP Sara Duterte. Yung mga walang paniniwala sa Panginoon, yung konti lang ang paniniwala sa Panginoon o nagtitiwala pakitang tao lang, yan ang ginagamit ng kasangkapan para gamitin, para sirain ang tibay ng paniniwala ni BP Sara Duterte sa Panginoon. Kung ano-ano na lang ang ginagawa para lang mapabagsak si BP Sara Duterte. Pero nakikita po natin mga kababayan, nakatayo pa ang ating Vice Presidente hanggang ngayon. Isang taon na mahigit o ilang taon na bang ang dami niyang kinakaharap na problema, pinagtulungan, pina-impeach, ang daming kaso at kung ano-ano pa, pinakulong ang kanyang tatay ni si Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit napakalaking nagawa sa Pilipinas, pinakulong, pero natiis pa rin tanggapin ni BP Sara Duterte at hindi niya sinisi ang Panginoon dahil alam niya nandyan lang ang Panginoon at darating ang panahon na mababaliktad ang mga pangyayari at yung mga taong ginagamit ng demonyo para siya ay mapabagsak at maalis yung paniniwala sa Panginoon, sila po ang mababagsak o babagsak. Kahit anong hatak nila ni BP Sara doon sa impyerno, hindi po bumibigay o pumapayag ang Panginoon. Nandyan. Binigyan niya ng lakas ng loob si BP Sara Duterte, tibay sa sarili para harapin ang mga problema o pagsubok na galing sa demonyo at kampo ng mga demonyo. Ganon katibay. Dapat matibay ang panindigan mo o paniniwala mo sa Panginoon. Kagaya na kakaroon ka ng maraming sakit. Kagaya ko, nagkaroon ako ng maraming sakit. Tiwala lang. Gagaling ka din. Lalakas ka din. Ganon. Dahil ang Panginoon nakikinig sa atin kahit anong oras. Tawagin lang po natin siya. Kaya yung mga demonyo ngayon na bumabanat kay BP Sara Duterte, darating ang panahon. Kadiliman ang kanilang patutunguhan, hindi sa liwanag. Dahil galing sila ngayon sa liwanag, gusto nilang pumunta sa kadiliman. Kaya balang araw, marating nila yung gusto nilang marating na makapunta o makarating sa lugar ng kadiliman. Ganyan. Sana po sila ay matauhan at sana nga. Kaso yung utak nila o mga prinsipyo nila ay under na ng demonyo. Namamanduan na sila na
Gumawa ka ng kasinungalingan, gumawa ka ng ano-anong kwento, sirain mo ang panindigan ni Sara Duterte sa kanyang paniniwala sa Panginoon. Kung sa baga, gumawa ka ng paraan para yung pag-iisip niya maguguluhan at mawalan ng tiwala sa Panginoon. Yung mga tao naman na ginawa ng instrumento, gumagawa rin ng mga gawang-gawang kwento para sa kanilang pansariling interes, dahil yan po ang kagustuhan ng demonyo. Hindi po yan kagustuhan ng Panginoon, dahil hindi po gawain ng Panginoon na bawat tao ay sisirain mo kapwa tao para lang makuha mo ang pansariling interes na hinahangad mo. Ganon po yun. Kaya yung trial na napakalaking hinaharap ni VP Sara Duterte, nakikita po natin ngayon. Pinagtulungan ang daming problema sa pamilya. Pinagtulungan ng gusto hanggang ngayon. Ang dami pang nakaabang dyan ng mga kung ano-ano pa. Pero sa tibay ng paninindigan niya at tiwala niya sa Panginoon, nakatindig hanggang ngayon si VP Sara Duterte. Nakatindig, binigyan ng lakas ng Panginoon, tibay ng loob para harapin yung mga pagsubok na binigay ng demonyo sa kanya. Kaya ang protector ni VP Sara Duterte ang Panginoon, at ang taong bayan na nagmamahal kay VP Sara Duterte na nagtitiwala din sa Panginoon. Dahil alam po natin na darating ang panahon na may justice na mangyayari at may liwanag kung ano man ang dilim na tinatahak ni VP Sara Duterte doon, dahil gusto siyang hatakin ng mga taong gustong kubagsak sa kanya. Darating ang panahon, ang mapunta sa kadiliman ay ang mga taong gustong magpabagsak kay VP Sara Duterte. Dahil ang mga yan gumagawa na lang ng kasinungalingan para sa pansariling interes lamang. Yan ngayon kung nagkaganyan ang kinagharap ng mga problema ni VP Sara Duterte sa kanyang buhay ngayon. Gawin nating instrumento si VP Sara Duterte na nakikita natin ngayon, grabing problema pero hindi sumusuko. Lumalaban. Kaya dapat tayong mga tao, magkaroon tayong mga problema, laban lang. Huwag mawala ng pag-asa. May Panginoon. Tumawag lang tayo sa Kanya. Tumawag lang tayo. Darating ang panahon, yung pinapanalangin natin at hinihiling natin sa Kanya, matutupad yan ang lahat. Huwag ka lang magsawang manalangin, magtiwala, manalig sa Panginoon. Matutupad ang lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Ibibigay ng Panginoon yan. Gumawa ka lang ng kabutihan. Huwag kang gumawa ng mga kasalanan, dahil pag gumawa ka ng mga kasalanan, yung hinihingi mo, talagang hindi yan makakarating sa'yo. Hindi yan makakarating dahil parang lumihis ka na ng landas. Pagkaganyan ang gagawin mo. Kagaya ng mga taong yan, gusto ng mga pansariling interes, pero hindi dinadaan sa tamang proseso. Dinadaan sa haras. Dinadaan sa paninira kapwa tao. Kaya yun po ang dahilan kung bakit ang daming kinakaharap si VP Sara Duterte nga problema ngayon. Pero nang dahil sa panindigan niya sa Panginoon, hanggang ngayon nakatayo po siya. Nakatindig po siya kahit pinagtulungan na.